Magandang araw po. Ngayon po'y Huwebes, April 4, 2004. At katatapos din lang po nating magtanim at magdilig sa ating gulayan. At tingnan nyo po ang ating pong mga bagong tanim na mga pechay. Ito po ay ating pinagpunlaan ng pechay at ngayon nga po ay na-transplant na po natin yung iba. Ating bisitahin ang ating pong tinamnan ng pechay. Bulaklak na ito at namumunga na. Ay hinayaan po natin itong namulaklak para dito tayo kukuha ng punla na rin. Yan o, may buto na siya. Dito nga po yung iba nating pwesto rin, atin na pong tinamnan dahil naubos na po yung ating unang itinanim. Pag-uusapan po natin ang nabago sa buhay ko mula nung tayo po'y nag-garden dito sa ating bakuran mula nung January hanggang ngayong Abril. At ang unang-unang nabago sa buhay ko ay walang boring time. Sapagkat pagkagising hanggang bago matulog, kapag tapos na yung aking mga ibang mga gawain, ay pumupunta ako dito sa garden at pinag-iisipan ko, ginagawa ko agad kung ano yung mga dapat kong baguhin, idagdag mga gawain sa garden. Nagtatanim ako halos araw-araw, nagdidilig ako araw-araw. At yun ang isa sa nabago sa buhay ko mula nung ako'y nag-garden, na wala ng panahon na ako'y nabuboring. Kasi kung hindi ako nag-garden, kapag tapos na yung gawain ko, katulad yung trabaho ko sa barangay hall, pag umuwi na ako, may maraming panahon na tapos na akong magbasa, ay nabuboring ako. Kaya most of the time ay nanonood ako ng TV. Pero nung nagsimula ako nung nag-garden nung January, ay wala na akong panahong manood ng TV dahil wala na akong boring time. Lahat ay nagagamit ko na ng maayos ang aking oras. Number 2 ay nawala ng stress ang buhay ko. Mula nung ako'y nag-garden ay talagang yung relax ang aking kaisipan. Sapagkat yun nga, habang busy tayo ay nag-iisip na agad tayo kung anong gagawin sa susunod na mga oras. At siyempre, kapag busy ka, wala kang panahon na ma-stress. At ang maganda nito, hindi ako napipilitang gumawa ng mga bagay na ito. Hindi katulad kapag nagtatrabaho ka na napipilitan ka lang dahil matatanggal ka sa trabaho, buti kaya naman wala kang sisweldohin. Dito, walang stress kasi wala namang namimirsa sa aking gumawa ng aking gagawin dito. Wala naman akong amo. Sarili ko lang kung kailan ko gustong gumawa. Pero naglaan ako ng panahon tuwing madaling araw at gabi na talagang focus ako sa paggagarden. Kaya bago matulog, pagod na ako. At pagkising sa umaga, nandito na ulit ako. Alas 4 ng madaling araw, karamihan ay nandito na ako naggagarden mula January. At kita naman po ninyo yung result. Ang ganda na po ng ating mga tanim na okra. Na katulad nito, ang lalaki ng puno. At tunay na nakakatanggal ng stress. Kaya nga po, ito po yung mga nabago sa buhay ko. Unlike nung ibang mga panahon bago ako mag-garden na nakafocus na ganito, ay maraming panahon stress ako kasi nakaisip ka yung problema mo, naiisip mo. Pero dito kapag busy ako, ay wala akong panahon para ma-stress. Number 3, naging matyaga po tayo at naging patience. Pagtsatsaga at paghihintay ng tamang oras. Kasi katulad nitong pipino na ito, nung itinanim ko sa ilalim ng ating Barugante restaurant, ito ay nagbaluktot na ang mga dahon at parang mamamatay na, kinain na ng mga insekto, namuti na po ang mga dahon at namaluktot na. Pero dahil hindi tayo nagpatalo sa pagsubok na ito, sinikap ko na hindi ito mamatay. Inilipat ko po dito sa naarawan at pagkatapos ay yung
pang-spray ay binago ko. Dati ay organic ang ginagamit natin, suka at dishwashing liquid na hindi naman effective. Dahil talagang hindi ako papayag na mamamatay ito, na ganun-ganun na lamang. Kahit akala ko mamamatay na nun dahil na-i-transplant ko nga. Galing sa paso, inilagay ko sa lupa. At ito na nga po ang result. 3 weeks na po ay laklak na at may mga bunga na po ang iba. Kaya nga po natutuwa na po ako ngayon sa itsura nito. Talaga pong kinakailangan na magtiyaga, mayroong patience para magawa mo ang mga bagay na katulad na ito. Dahil kung wala, ay doon pa lang sa una, sumuko na agad ako. Binayaan ko na, di walang ganitong nangyari. Number 4 na binago ng backyard garden sa aking buhay ay pakiramdam ko naging mas malusog ako kaysa dati. Dahil ngayon ay hindi na masyado yung hingal sa aking katawan. Dati konting trabaho lang ay hinihingal ako at talagang ramdam mo yung bigat ng katawan. Pero ngayon at lagi akong nag-exercise nga, araw-araw po tayong pinagpapawisan, ay tunay na bago po yung ating kalusugan. At bukod doon, nabago din ang kalusugan natin sapagkat ngayon nga pong nag-aanip na po tayo katulad nitong patulan na ito. Ilang patulan na po ang atin pong na ani at naulam. Marami na rin tayong naibenta. Ay alam kong malusog ito dahil hindi masyadong naubunuhan, konti lamang po ang ating inabuno na commercial or chemical. Ang number 5 na binago ng paggagarden sa ating bakuran sa buhay ko ay natuto tayong maging creative. Ibig sabihin naging mapamaraan po tayo dahil yung mga pwesto, mga recyclable materials ay atin pong namamaximize. Katulad po nito, itong puno na ito ay dito na natin pinaakyat itong patola at itong mga kawayan na dating parang wala ng silbi kasi basura na dito sa bahay ay ginamit na po natin. At kaya nga po sa mga nanonood ngayon sa ating video na ito, ina-encourage ko po kayo na simulan nyo na ang paggagarden. At ang isa nga po sa may papayo ko, huwag kayong maggarden ng masyadong marami. Lalo kung busy kayo, marami kayong trabaho sa araw. At sa tingin nyo ay kahit pag-uwi ay busy pa rin kayo, magsimula lang kayo sa konti. Yung ating gagawin ay sikapin po natin na magpanukala kung kailan tayo magsisimula na maggarden. Ako po kasi bago ko ginawa to, ilang buwan din, nagbasa pa nga ako ng aklat bago ko tuluyang nasimulan ito. At nung nasimulan ko nga po, nung January, ay parang medyo nawalan ako ng gana kasi nga pinagsisipa ng mga manok. Yun ang isang balakid. At normal po yun, may mga problema tayong pagdadaanan. Pero lahat yun ay susolusyonan natin. Ang solusyon na ginawa ko noon ay pinatibay ko yung bakod nila at wala nang makakalabas. Pero kanina lamang po, ay may nakalabas na isang manok at pinagsisipa yung ating mga alaga na mga gulay. Kaya ako'y talagang galit sa manok. Ang ginawa natin sa manok, kinatay na natin kahit nangingitlog. Kasi nga po, mas maraming masisira. At lahat po yun ay pagdadaanan mo habang ikaw ay naggugulay. Kaya yung ibang rason, ay marami pa pwede tayong irason kapag gusto nating magtanim ng gulay o prutas sa ating bakuran. Pero lahat ng rason natin ay may solusyon kung talagang gusto natin. Kaya nga po, ini-encourage kita, magtanim ka na. Pwedeng ngayon, pwedeng bukas. Basta planuhin mo na ng maayos at sigurado marami itong pakinabang at maraming mababago sa buhay mo. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.